The Senate Committee on Foreign Relations has started its inquiry into former President Duterte's arrest. For the details, we have Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, sino-sino ang mga dumalo dyan? At maliban sa mga senador Cayetano at Marcos, sino pa ang ibang mga present? Lord and Denise, ngayong araw na ito dito nga sa Senate hearing ng Committee on Foreign Affairs, ang nandito ay ang mula sa Department of Justice na si Secretary Jesus Crispin Remulla, Chief State Counsel Dennis Arvin L. Chan, National Security Council na si Director General Eduardo Año, mula sa AFP din, nandito Department of National Defense, Philippine Center on Transnational Crime, marami-rami ito, even sa pulisya, nandito ngayon si Police General Romel Francisco Marbillo, PNP Chief, even si CIDG Chief General Nicolas Torre, and Police Brigadier General Jean Fajardo. Mula sa Department of Transportation, nandito rin Department of Foreign Affairs, DILG Secretary, si Juanito Remulla, nandito rin siya. At meron ding representative mula sa Office of the Deputy Executive Secretary for Finance and Administration ng Office of the President. Meron ding representative mula sa Securities and Exchange Commission, Civil Aviation Authority, at mula sa academic sector o ang legal expert dito ay si Attorney Alexis F. Medina. Kanina rin, virtually nakita rin natin o dinalo rin itong hearing ni Senator Bongo pati ni Vice President Sara Duterte. Merrimon, may reaction ba itong si Senadora Amy o iba pang mga senador sa sinabi naman ni Senator Bongo na too late the hero na ang Senate hearing na ito? And para saan nga ba yung hearing, in aid of legislation? Yes, Denise, bukod pa nga dyan, nasabi rin kanina ni Vice President Duterte na tila parang nagiging nagkaroon nga ng illegal arrest or detention dito sa dating Pangulo. Pero ang nasabi dito ni Senator Amy Marcos, hindi raw sila nag-iisa dito sa laban na ito dahil itong araw Senate hearing ay para maituwid o malinaw kung ano nga ba yung naging papel, ano nga ba yung, kung may due process ba na nasunod, kung may mga batas ba na nalabag, ano ba yung naging papel dito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno patungkol doon sa pagkakaaresto nga kay dating Pangulong Duterte, and paano ito nangyari kasama ang Interpol, which is doon dinaan itong warrant of arrest ng ICC since wala na mga police force ang International Criminal Court. Pero nilinaw kanina ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pinlay kasi kanina yung ilang mga panayam ni Pangulong Bongbong Marcos sa sinasabing walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, pero nilinaw niya na kahit walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas bilang non-member state, may jurisdiction pa rin daw ito sa mga individual na posibleng may paglabag sa international humanitarian law, which ang Pilipinas kasama dito ay isa sinusundan nila. Kasama rin sa resource persons yung mga naging bahagi nga ng pagkakaaresto sa dating Pangulo at kinonfirm nila na merong warrant of arrest na inihain at binasa. At ayon nga dito kay General Torre, merong daw physical copy ng warrant of arrest na sinasabi. Kataliwas ito doon sa sinasabi ng panig ni Duterte na wala raw legal or valid na arrest warrant na ipinresenta sa kanila. Nasabi rin kanina ni Senator Bongo sa kanyang preliminary statement na mukhang huli na nga raw itong pagdinig, pero sang-ayon siya doon sa ideya ng pag-iimbestiga sa naging proseso nito at kung mayroong magiging mananagutan kung sakali nga na mayroong naging paglabag sa karapatan ng dating Pangulo. Mang-uurot lang ako, Merrimon, wala bang naghahanap dyan kay Senator Bato de la Rosa? Nako, hindi pa siya na-pick up dito kasi iniisa-isa pa lang din ngayon yung mga konsepto na related doon sa nagyaring pag-aresto. Kanina napag-usapan yung jurisdiction ng ICC, tapos natanong nga rin dito kung nagkaroon daw ba ng pagbabaliktad o pag-change of mindset or perspective ng dating Pangulo. Pero ang sinasabi naman dito ng ilang mga nagpresentang resource persons, they cannot speak for the President kung ano man daw yung mga naging statement niya tungkol sa ICC, yun na raw yun. Curious ako, si Defense Secretary Gibo Teodoro, siya ba'y tinanong na, nakapagsalita ba siya? Punto de vista ng defense. Actually, isa nga siya sa mga parang nadawit kasi napag-usapan din kanina na nagkaroon daw ng parang conspiracy para nga maaresto ang dating Pangulo. Pero nilinaw dito ni Director General Edward Año mula sa National Security Council na tila unacceptable and unfair yung sinasabing involvement nila sa conspiracy na ito dahil wala raw conspiracy na naganap pagdating dito. Nasabi rin ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro
walang law enforcement mandate ang DND pati ang armed forces. Ang mandate lang daw na meron sila ay to give support sa PNP kung kailangan. Therefore, doon daw natatapos ang kanilang jurisdiction. So pinabulaanan nila yung mga claims o yung mga chismis na kumakalat nga daw na pinagtulungan-tulungan o kaya pinagplanuhan daw itong pagkakaaresto sa dating Pangulo. Marymon, matanong ko lang kanina, no, may pinakitang video dyan sa hearing kung saan the video actually showed General Torre talking about hindi kailangan ng warrant, ganyan. Ito si General Torre was saying na that's clearly from a different scenario. Meron pa bang mga ganong klaseng videos na lumabas pa na ang hirap magsalita, ano, pero parang paulit-ulit na alam naman nating walang kinalaman doon sa pag-aresto? Sa simula pa lang, Denise, kanina nagkaroon ng pagpe-play sa isang compilation ng mga videos mula sa iba't ibang mga sources na makikita rin online na pinapakita yung simula doon sa pag-usap sa dating Pangulo hanggang doon sa supposed arrest. Pero ang nasabi kasi ni General Torre, nilinaw niya na merong binasa at may binasa siyang warrant of arrest, even yung Miranda rights, na basahan ito ang dating Pangulo. And yung ibang mga videos pa raw, sa ibang oras na raw pero on the same day raw yun nangyari. Kumbaga, paulit-ulit niya lang daw na sinasabi o sinasagot yung mga katanungan ng lahat ng tao na nandoon sa Villamor Air Base tungkol doon sa kanilang mga tanong regarding sa warrant of arrest. Pero so far, yun palang ilan sa mga videos na pinlay dito, kasabay ng ilang mga videos naman ng mga panayam ng dating Pangulo. And even yung red notice versus yung red diffusion ay napag-usapan na rin kanina kung saan ito daw ang sinasabi na lumabas. Ang nasabi dito ni Special Envoy Anthony Alcantara, kinumpirma niya na ang Interpol ay nag-issue ng wanted person diffusion at hindi ito isang red notice bilang basis doon sa arrest ng ICC warrant. Pero nasabi rin kanina ni Justice Secretary Remulla, standardized request to arrest pero functionally equivalent din sa red notice itong sinasabing red diffusion. So medyo ngayon nagkakaroon pa ng maraming diskurso tungkol sa mga legalidad dito kung meron nga ba talagang nalabag o meron bang na-bypass na hindi nasunod, lalong-lalo na pagdating sa pagsusunod sa batas. May nagtanong na ba kung kanino raw yung eroplanong ginamit? Hindi pa ito napag-uusapan pero yung huli din natin na nakita yung Office of the President ang sumagot doon sa plane na ginamit para ihatid ang dating Pangulo mula doon sa Villamor Air Base papuntang The Hague, Netherlands. Marymon, meron bang heated exchanges? May nagkataasan ng boses, nagkainisan so far? Meron. Kanina, nung pinag-uusapan na o nasimulan na yung pag-uusap doon sa jurisdiction ng ICC, nagkaroon ng kaunting sagutan sa pagitan ni Justice Secretary Remulla at ni Senator Amy Marcos noong nililinaw ni Senator Amy kung ano nga ba yung sinasabing obligasyon ng Pilipinas pagdating sa, kasi sinasabi nga raw o sinasabi ng gobyerno na hindi nito kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Kaya daw hindi dapat na tumulong o tumugon doon sa arrest warrant na ibinaba sa pamagitan ng Interpol. Pero nilinaw nga ni Secretary Remulla, even if walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas bilang non-member state, meron itong jurisdiction sa mga individual na posibleng mayroong ginawang krimen o paglabag sa international humanitarian law, and doon nag-a-adhere ang Pilipinas. So doon nila medyo nagkaroon ng back and forth na discourse tungkol sa jurisdiction mismo and kung paano nga ba ini-interpret itong legality sa konteksto natin. Oo, alam ko hindi bahagi ng hearing pero yung binanggit kanina sa report kanina ni Denise, yung sinabi ng Senador Go na too late the hero na raw. Yun ba ay parang kumbaga isang negatibo ang tono nung sinasabi niyang too late the hero? O parang ang punta ba niya, this should have been scheduled earlier, etc., etc.? Nung kanina nagsalita si Senator Bongo online, yan din ang pinaka-sinasabi niya na posible nga yung pagdinig huli na para pa mabago yung sitwasyon ngayon ng dating Pangulo kasi nga nandoon na siya sa The Hague, Netherlands. Pero yung nga, ang idea dito is kung magkakaroon pa raw ba sana ng pagkakataon o posibilidad na maibalik pa dito sa Pilipinas ang dating Pangulo. So medyo yung mood ng pagsasalita kanina ng Senator Bongo ay may halong pagkalungkot o pagkadismaya. Pero still, ang nagpapasalamat daw siya dahil nga may sinagawang Senate hearing tungkol dito. Marymon, kailan naman ang susunod na hearing?
Sa ngayon ay ongoing pa kasi itong hearing ng Senate Committee on Foreign Affairs. So hindi pa masyadong malinaw kung kakailanganin pa ba ng susunod na pagdinig. Pero inaasahan natin na posibleng abutin pa ng ilang oras ang hearing ngayong araw dahil marami-rami pa ang kailangang mapag-usapan. Alright. Nag-lunch ka na, Marymon? May binagoongan dito. Maraming salamat sa iyo, ang Mobile Journal, Marymon Reyes.